45.1. So, malapit naman, mukhang tugma naman. Yung first 1 bar nito sa 6 bar, pumapatak siya ng 2.5 to 3 liters bago magbawas. So ayun guys, ang content natin ngayon, testingin natin tong 8 liters gas tank upgrade ni Jornox. Gagamit tayo ng full tank method para malaman kung ilang kilometers ang aabutin nito sa city riding, at malaman din yung fuel consumption natin, kung ilang kilometer per liter tayo sa 8 liters gas tank, at malaman din natin tangina ba yan. Malaman din natin guys kung accurate pa rin tong kilometer per liter na nakikita nyo sa panel. So ayan, 43.9 kilometer per liter yung gas consumption natin. So tingnan natin kung accurate pa rin o malapit pa rin siya. Lalim, chocolate. Ayan, bali magpapagas tayo kasi hindi na to full tank, may 2 bar na nabawas. Then re-reset natin tong trip meter, tong trip A. So tara, full tank po. Ano po, pula. Full tank na. Bali re-reset na natin tong trip A, yung trip meter nya. Yan, 0. Yan, trip A, naka-reset na siya guys. So ayan guys, na-reset na natin siya. Ang problema, matagal na content to. Siyempre ang tagal maubos ng gas na to. 8 liters pa naman eh. Yung biyahe pa natin, papasok ng trabaho, bahay-trabaho, pumapatak lang siya ng 26 kilometer. Trabaho-bahay na yon. So, bali ang gagawin natin guys, maglalagay na lang ako dito ng maikling video sa kada biyahe natin. Yun nga, idudugtong na lang natin yung mga maikling video natin. Kada biyahe ko, kada pauwi, yan, kung ilang kilometers ang madadagdag dito sa trip, at kung ilang kilometers bago siya magbawas ng bar. So yun din, may nag-comment kanina, tinatanong niya kung accurate pa rin ba yung reading ng bar dito sa panel, sa fuel bar. Sabi niya, yung sensor ay nakaprogram sa stock 5.4 liters na gas tank lang. So dahil nadagdagan siya, baka mabago yung reading niya. So yun nga guys, sabihin ko na sa inyo, yung first 1 bar nito sa 6 bar ay pumapatak siya ng 2.5 to 3 liters bago magbawas. Pagdating sa 5 to 1 bar, ayan, pagdating sa 5 to, sa level ng 5 at sa pa 1 bar, normal na siya, parang sa stock. Bali pumapatak siya ng 1 liter per bar yung rating niya. Pagpatong ng 5 liters dyan, parang sa stock na rin yung reading niya. Pero yung unang bar, maunat guys, maunat siya. 2.5 to 3 liters bago siya magbawas. Bali naka 100 kilometers ako nun, 100 plus kilometers bago siya magbawas. Mga ganun guys. Ang tansya ko, ang tingin ko, 2.5 liters, 2 to 3 liters yung 1 bar, yung first 1 bar niya. So sana nasagot ko ng maayos. So ayun, sana naipaliwanag ko ng maayos. Alam niyo naman guys, hindi tayo magaling pagdating sa pagsasalita. Ano lang tayo, tama lang. Wala nang mga technical, mga ganon. Hindi tayo magaling sa ganon guys, lalo na pag ganito on the spot o kaya may biyaheng ganito. Parang may mental block ako.
So, pasensyaan nyo na guys kung magulo. So, ulitin natin. Traffic eh. So, yung 1 bar na ito guys, yung unang 1 bar, pumapatak siya ng 2.5 to 3 liters. 2.5 to 3 liters. Yung unang bar. Pag tungtong ng 5 bar to 1 bar, yung reading niya parang yung sa stock na 1 liter per bar, yon, ganun. Hindi lang accurate yung 1 bar kasi nga upgrade 8 liters eh. Parang pinakunat mo yung unang 1 bar niya. Ganun siya guys. Parang ganun na paliwanag ko. Okay guys, balik na lang tayo. So ayun guys, good morning. Papasok tayo ng trabaho ngayon. Yan. Antipolo to QC sa UP Village. So ayun guys,
Nandito na tayo sa trabaho natin sa UP Village. Ayan. Malapit na tayo sa parkingan namin. So magti-trip check na tayo. Trip check. Trip meter check. 17.4 kilometers pa lang. Ang biyahe natin, ganun-ganun lang guys. Trabaho, bahay. Sir, trabaho, bahay, tapos minsan Bulacan. So mamaya, ganun ulit. Mga 14 kilometers pa uwi. So ayun. So ngayon, uwian na naman. Anong oras na? 5:38. Yan. Na-late tayo na uwi. Overtime sa trabaho. So ayan, ipapakita ko lang yung biyahe natin araw-araw. Para alam nyo lang. Para alam nyo lang kung ilang kilometers lang tayo per day. Dito tayo dumadaan guys, pauwi sa Kamyas. Di tayo dumediretso ng palabas ng Aurora Boulevard. Traffic. Saka may NCAP. Ito sa Google Map ko lang nalaman guys, yung daan na to. Labas na ito, C5 na C5 pa Marcos Highway, Marikina, yan. Katipunan, yan. Pwede tayong dumiretso palabas ng Katipunan. Pwede rin kumanan. Kanan tayo. Dapat pala dumiretso na tayo. Alas 5 pala. Di tayo sanay bumiyahin ng alas 5 guys. Kasi ang time out natin sa trabaho alas 4. Walang traffic. 7 to 4 tayo. Ngayon kasi nag-overtime tayo. Ay nako, traffic. Ano pa to? Laging traffic. Pag natapat ng uwian o kaya pasukan ng Ateneo. Yan. So ayan guys, nandito na tayo sa Marcos Highway, Kalayaan. Ano ba to? Katipunan. Yan, Katipunan, Marcos Highway. Sa city riding, alam nyo naman. Kahit malapit lang yung pupuntahan nyo, pag traffic naman, malakas sa gas. Yan. Di tulad ng long ride, mas matipid kasi dire-diretso. Bali, ang susunod na araw natin, mag-trip check na lang tayo. Trip meter check. Kung ilan na dagdag sa trip A natin. Tataas na ulit ang gasolina o diesel lang. Tayo tayo dyan, no? Eh kung mag-100 tapos 8 liters, puta 800. 800 full tank. Tayo tayo dyan. Wag naman. Truck. Wag kayong sisingit. Wag kayong sisingit sa gilid ng truck. Traffic. So yun, ito yung biyahe natin araw-araw. Nakakapagod, no? Pagalasin ko yung out. Trip check, 30.2 kilometers. Yun. Balik na lang tayo ulit. Kada trip check natin, trip meter check. Trip check natin. Trip A, 43.4 kilometers. Mahaba-haba pa talaga to. Yun lang. Trip check natin, nandito na tayo sa amin. 56.3 kilometers. Yun lang. So ayun guys, pang day 4 na natin to. Itong ginagawang content na to. Siyempre di ko na pagsasama-samahin yung mahabang video. Puro trip check lang ang gagawin natin.
Pag pinagsama natin, mga kaumay, paulit-ulit, gano'n lang ang biyahe natin. City riding nga ni. Ang trip check natin ay trip check 70.3 kilometers. Yun, 70.3 kilometers. Hindi pa rin nagbabawas tong fuel bar natin. So tama yung ano natin. Yung hinala natin 100 plus kilometers bago siya magbawas. So yun lang. Binato na lang eh, ano? So ayun guys, di tayo nakapag trip check nung pauwi tayo. Ito nga, naka 84.6 kilometers na tayo sa ating content na full tank method. So yun lang. So ayun guys, nandito tayo ulit sa trabaho natin. Ayun, ang trip A natin 96.4 kilometers. Hindi pa rin nababawasan yung gas natin, itong fuel bar. Yun, diba sabi ko nga nung first day natin, nung Lunes, nagpagas tayo. 100 plus kilometers bago siya mabawasan. So mukhang tama nga. Mamaya pa uwi, tingnan natin kung mababawasan siya. So yun lang. So ayun guys, magwa 100 kilometers na sa trip A, sa trip meter. 99.9. So wala pa rin bawas. Ayan na, 100 na guys. Wala pa rin kang bawas. So tama tayo, 100 plus bago siya magbawas. Yun na nga, nabawasan na yung fuel bar natin. Yung first 1 bar natin umabot ng 108.2 kilometers. Yan, sa trip meter. So 108. Yan tayo i-start magbilang para sa next bar, sa pang-5, kung ilang kilometer siya magbabawas. Sa stock kasi ano nasa 50 to 60 kilometers bago siya magbawas. Ganon. Tingnan natin kung accurate na. Yung sinasabi ko kasi pagdating ng 5 bar to 1 bar, same na sa stock yung reading niya. Ayun yung sabi ko, di ba? Kalimutan ko na nga. Tingnan natin kung accurate pagdating sa 5 bar to 1 bar. Ibig sabihin, nasa 5 liters na tong nasa 5 liters na to. 4.5 to 5 liters na yung natirang gas natin. So sa nag-comment, yun nga, yung sensor, sabi niya, naka-program daw sa stock gas tank 5.4 stock gas tank neto ni Giorno. So sa lahat ng hindi pa nakakapanood, nagpalit tayo ng 8 liters aluminum gas tank. Panoorin nyo guys, ito yung link sa taas, lalabas yan. So yun na nga, kung tama yung ano natin Joria, hinala na accurate na pagdating sa 5 hanggang 1 bar. Di ko alam kung pupunta tayo ng Bulacan bukas. Gagawa tayo ng content doon. Kaya sa content lang naman yon. So wala tayong long ride. Busy pa sa trabaho. So Biyernes ngayon, Sabado, baka pumunta tayo ng Bulacan para matapos itong content natin. So 108 yung kanina, bilang na tayo doon. Siguro mga 160 magbabawas na to. Mga 155 to 160 kilometers. Sa tingin ko, mababawasan na naman tong bar. Pang-5 bar natin, aabot siya ng mga 50 to 60 kilometers. So i-add lang natin dito sa trip A. So ayun nga, nasa 155 to 160 kilometers. Pang-5 naman, pang second bar.
Parang gulo na naman ang paliwanag ko ah. Mawala ako sa focus talaga guys pag ganito. So ayun lang, ayun guys. Trip check na lang tayo ulit. So yun lang. Ayun guys, babiyahe tayo ngayon pa San Jose del Monte City, Bulacan. Nasa 40 kilometers. Yeah. Lapit-lapit lang din. Tara. Nasa San Jose del Monte na tayo. Pasapang Palay. So, tingnan natin kung magbabawas na. Nasa ano na siya guys eh. Magwa 150 kilometers na. Di ba sabi ko nga 150 to 160 kilometers bago ulit magbawas. Kilometer per liter natin sa panel 45.3. Ayan guys, nagbawas na. Di ko alam kung naalog lang ha. Eh wala na oh. Eh nagbawas na siya. Yung panglimang bar wala na. Nung nagbawas yung first bar natin, umabot ng 108 pa yung kahapon. 108 kilometers. Yan, nagbawas na siya. Yung unang bar. Itong pangalawang bar 100, sabihin natin 148. Yan, 40 kilometers bago siya magbawas. Malapit nga ba guys dito sa kilometer per liter na nasa panel. Ito nakalagay kasi dito 45.4. So naka 40 kilometers naman ang 1 bar natin, yung panglima. Accurate pa rin, di ba? Accurate. Malapit eh. 40 tapos ito 45. So medyo umano lang kasi paahon to guys. Lumakas sa gas. Tapos may back ride tayo. Accurate pa rin. So bantayan naman natin tong pang third bar, pangatlong bar nya. Siguro mga ganun lang din. 145 to mga 180. Sabihin natin 180, 190 bago ulit siya magbawas. Trip check 152.4 kilometers. So yun lang. Pauwi na tayo ng Antipolo. Tingnan natin kung magbabawas siya. Ano ba ang sabi natin kahapon? Mga 180 kilometers bago mabawasan ulit. So check na lang natin mamaya. So ayun guys, lagdag ko lang din. Baka mabago yung ano na ito, yung gas consumption natin. Nasa Bulacan tayo, San Jose del Monte. Ahon, puro ahon dito, pabalik. So baka mas maaga magbawas to. So tingnan natin, mamaya. So dito tayo sa Commonwealth. Ayan, nagbawas na siya 182.8 kilometers. Ayan, nasa pangatlong bar na tayo. Accurate naman no. So balik na lang tayo. Trip check 220 kilometers. Nagbawas na naman. 2 bar na lang tayo. So sa tingin nyo guys, accurate pa rin yung reading no? Sa tingin ko accurate pa rin guys. Kaya sa mga nagkadalawang isip dyan, magpakabit na kayo ng 8 liters. sa may mga gusto lang sa mga may giorno dyan, alam nyo naman ang issue ng giorno. Matagal bumaba yung gas, bumubulwak. Pag nagpagas ka, kunyari naabutan ka ng mga rush hour, sobrang tagal, nakakahiya, di ba? Hahaba yung pila dahil sa giorno mo. Pati yung stop ng gasolinahan, parang naiinip, nakakasar. Ayoko naman ng ganon. Sa long ride din, hindi na tayo mangangamba na yung mga kasabay kasi natin guys, mga naka ano yun, Honda ADV saka PCX, malalaking tangke. Minsan naiiwan tayo sa rides, pati nga magpapagas, hindi natin sasabihan agad. Eh wala naman tayo mga intercom na ganyan na matitimbrehan sila. Kaya mas maganda, mas malaki yung tank syempre. Sa mga may trip lang talaga, hindi para sa lahat tong 8 liters. So yun, iwas kalawang din, lagi kong inuulit. Aluminum na eh.
iwas kalawang, isa pa rin yun. Kung wala kang oras paglinis. So, para sa'yo itong 8 liters aluminum. Kahit hindi mo na linisin na araw-araw pag umuulan. Pag naulanan. Kasi gawa dati, pag naulanan tayo, araw-araw tayo nagbubuga ng ilalim para matanggal yung putik-putik sa tangke na pwede magpakalawang ng tank natin. Ng stock. Gas tank nito. So dahil naka-aluminum tayo, 8 liters, wala lang tayong isipin na ganun. Yung mga nag-aalangan sa fuel bar na 8 liters gas tank, baka daw pagdating sa 1 bar, baka daw mamatay, ganun. Mamatayan ng makina kahit kita naman dito sa indicator na meron pa. Hindi naman ganun to guys, accurate pa rin. Pag may laman, may bar pa rin talaga. Baka daw kasi kahit may bar pa dito, ubos na sa tangke. Parang gano'n. Malabo yun guys. Malabong ganito yun. Tama yung basa niya. Uy, nako. Doon na ulit tayo trip check. Pag magpapagas na tayo. 1 bar ba? O blinking. Pag blinking na, yan. Pag blinking na guys, doon tayo trip check. Tapos mag full tank method na tayo. I-divide lang naman yon kung ilang liters to, kung ilang liters ang pinaarga natin at sa layo ng narating niya. Ito nga sa trip 8. So yan guys, balik tayo pag magpapagas na o kaya blinking na. So ilang maulan na naman. So ayan guys, maulan. Dito ko na matatapusin tong content. Magpapagas na ba tayo? So nag 1 bar na. Sabi ko kahapon, blinking bago tayo mag trip check ulit. O magpagas na, mag trip method. Pero trip method, full tank method na tayo, no? So ayun guys, kailangan nagbi-blink, no? Para alam din natin. Baka mamaya may magsabi, di ko pinakita kung blinking na. Sige, baka mamaya 1 bar, pagka-blink, biglang namatay, no? Total namatayan ang makina, mapahiya tayo niyan. Kailangan no? So guys, sana mag-blink para matapos na natin content na to. Bukas ng hapon, mga 4:30 uwian. Yan. Uwian ko, galing trabaho. Gawin natin yung huling yugto. Yugto ba yun? Huling kabanata ng ating content. Ito, paakyat to. Paakyat tapos traffic. Alam niyo naman, maalog-alog yung gas tank. Pwede siyang mamatay kung 1 bar na lang siya. Tignan natin hindi naman. Kahit paakyat, 1 bar na lang. Hindi nagloloko yung sensor. So yan lang. May sense pa yung sinabi ko. So, bahala na kayo. So sabihin din natin kung talagang 8 liters talaga to. Pero para sa akin hindi talaga siya sakto 8 liters. Hindi siya sakto. Ganun din naman guys sa sa stock. Di ba sabi 5.4. Pero hindi siya sakto 5.4. So sa 8 liters sa tingin ko hindi rin saktong 8 liters. Nasa 7.5 7.2 to 7.5 ganun. Alaman natin bukas. So tansyahin na lang natin yung tira bukas dito na gasolina. Trip check tayo 263. Mamaya magpagasa tayo pa uwi yan sa favorite nating gasolinahan, Shell Pugon. So yun lang, break tayo mamaya. Pauwi na tayo galing trabaho. So blinking liter bar na to blinking na ang munting bar natin. So ito Shell Pugon, favorite gas station natin. Syempre balita ko yun nga, pataas na ang gas ngayon. Magkano kaya aabutin ng full tank na to nasa 80 80 plus pa yung pula. Red na yung pinapagas din pala natin guys. Pag green kasi parang kinakapos. Alam niyo naman may OBR tayo. Yan. Tapos paahon.
Kaya parang hinihingal pag green. Parang nagkaka-knocking ba? Knocking ba ang tawag doon? So, red yung pinapagas natin para smooth sa right. Tapos na obserbahan din natin, mas tipid ang red na. Para sa akin, mas tipid yung red. So tara, tayo lang natin to. Pula, na full tank. Mabilis na magbabayan, sir. Nagpalit na ang tanke. Pero po, Baka dahan-dahanin mo pa eh. Okay na yan, sir. Okay, 6.8. Ano ba? 6.8. Trip A, 278.2. Ayan. 278.2. Divide lang natin sa 6.8. Yung pinarga natin, 6.8. So, 40. Ang gas consumption natin, guys, is 40.9 kilometer per liter. So, malapit pa. Malapit pa tong 40.9 dito sa panel. Kilometer per liter natin sa panel, 45.1. So, malapit naman, mukhang tugma naman. Matraffic kasi sa sa city, alam niyo naman. Tapos may OBR tayo, pocket pa yung daan, stoplight, cold start, yan. Sama-sama na yan, kaya nagpapalakas sa gas. Pero, ang gas tank na to, sa tingin ko, para sa akin, hindi siya saktong 8 liters. Yun nga. Sabihin natin 7.5 yan. 7.5. Kaya naman 7.5 tingin ko, guys. Hindi siya saktong 8 liters. Bagsak. Naka-Honda Click. So yun, guys. 40 km per liter tayo sa city riding. So, malapit pa rin siya sa kilometer per liter dito sa panel. Sa tingin ko, accurate pa rin. So, aksidente na naman. May aksidente doon, aksidente dito. The fuck? Yung weight ko nga pala, guys, ay 65. OPR natin, 45. So, 110. Tama ba? 110? 110 tayo. Kaya, kung stock engine, siyempre, hirap yan. Kaya tayo na 18 grams. Kahit papano, okay sa arangkada. Alam niyo naman, pag 18 grams, panggana naman. Ano ba naman yan? Woo! Montik ka na, kaibigan. Hindi kasi kayo nag-iingat eh. Pwede naman chill ride lang Pag mabigat ka, isang factor pa yun. Pag sa weight mo, sa karga mo, sa compartment. Sa atin may karga tayo siguro nasa 2 kg din yun. Kasi laptop, ang bigat ng laptop ko eh. Baka may libro pa. Sabihin natin 2 kg plus natin sa weight 112. Tapos yung dagdag bigat sa 8 liters gas tank natin, sabihin na natin 114 yan. 114. Kaya hirap yung makina. Kaya malakas sa gas. Kasi kumbaga parang humihiyaw eh. Isabangan nyo rin yung gagawin nating content. Pyesa, ayan, pyesa. Dagdag detalye sa journal natin. Ano pa yung mga dagdag detalye na yun? CNC bolts. Siyempre yung knob natin, yung CNC knob, CNC knob ng preload adjuster yan. Papalitan natin ng itim. Saka yung CVT cover set na yon, puro CNC. Ayan, heng. Ginangan na natin. Pag di ko nalagay yung link sa description, sa comment section ko na lang ilalagay. Pag nag-comment kayo, bigay ko yung link kung saan tayo bumili. Baka magpalit din tayo ng bola na panggilid. Kasi nagtatanong, di muna tayo magpapalit ng panggilid. Wala tayong pera. Tayo hampas lupa lamang. Di, wala tayong pambili ng CVT set. Bala ko sana JBT. JBT ang bala ko. Kaso, abot ata ng 11K. So, bola na yan, guys. Maghanap tayo ng bola na kayang tumapat sa CVT set.
So abangan nyo yun. So kung nagustuhan nyo yung content natin, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Yun lang.